Maligayang pagbabalik sa Ems Tagalog Recap. Ngayon ay aking ibabahagi ang isang pelikulang action drama na ipinalabas noong 1973 at ito ay pinamagatang Terminal Island. Kaya sit back, relax at i-enjoy lang ang movie recap na ito. Magsisimula ang pelikula sa mga mamamayang Amerikano na ini-interview sa mga lansangan, tinanong ang kanilang opinyon tungkol sa parusang kamatayan. Naniniwala ang publiko na walang karapatan na magdikta ang batas kung mabubuhay ba o mamamatay ang isang bilanggo. Habang lumalaki ang oposisyon ng publiko, inaamyenda ng gobyerno ang batas ng parusang kamatayan na magdigti at ipadala sa isang isla na tinatawag na Terminal Island. Sa islang ito, naruroon ang mga patapon na kriminal, at iniiwan sila ng buhay dito at hahayaan sila, hanggang sa sila ay mamatay doon. Mapupunta ang eksena sa isang kriminal na nagngangalang Carmen Sims, dinala siya sa isla ng mga pulis. Pagdating doon, inalis ng isang pulis ang kanyang posas, sinabi sa kanya ng opisyal na idineklara na ang pagpapalayas sa kanya mula sa USA, sa ngalan ng korte at ng hudikatura nito. Pagkatapos siyang pakawalan sa isla, iniwan na siya ng mga pulis doon, at hahayaan na siyang mamuhay na mag-isa bilang parusa sa kanyang nagawang kasalanan, at mananatili siya sa lugar na iyon hanggang sa siya ay pumanaw. Habang siya ay naglalakad, nakita niya ang isang walang buhay na katawan na inaanod sa dalampasigan. At dahil naging tapunan nga ng mga kriminal ang isla ay napupuno ng mga mapapanganib na kriminal at mga terorista. Matapos ang ilang oras ng paglalakad ni Carmen, nakakita siya ng isang komunidad na parang isang bayan sa isla. Ngunit sa kasamaang palad, hindi alam ni Carmen na isang malaking pagkakamali ang pagpunta niya sa komunidad na iyon, at habang naglalakad siya, masama ang tingin sa kanya ng mga tao roon, at wala ni isa sa mga ito ang nag-welcome sa kanya. Maya-maya, nakakita siya ng tatlong magagandang mga babae na bahagi ng komunidad. Nagtataka si Carmen at nag-iisip kung bakit ang magagandang tulad nila ay kasama ng mga bandido. Nag-aalangan man si Carmen, lumapit pa din siya sa pinuno ng komunidad, at ito ay si Bobby. Kasama ni Bobby ang kanyang kanang kamay na si Monk, at iba pang mga gangster na lalaki. Lumapit si Monk kay Carmen, masaya namang inabot ni Carmen ang kanyang kamay para magpakilala dito, ngunit agad siyang hinawakan nito, at sinabi sa kanya ni Monk na alisin niya ang kanyang mga damit, at nang sinubukang lumaban ni Carmen sa kanya, inatake at itinulak siya nito sa lupa. Napuno ng alikabok si Carmen, saka siya umiyak ng umiyak, humingi siya ng tulong sa iba ngunit walang sino man ang kumilos para tulungan siya, at dahil doon, nawalan na siya ng pag-asa pa na may tutulong sa kanya. Matapos magmakaawa ni Carmen, nagpa siya ang pinuno na si Bobby na isali sa kanilang komunidad si Carmen, mananatili siya sa isang kubo kasama ang ilang mga kababaihan. Habang nagpapahinga siya, nilapitan siya ng dalawang babae, at sinabi nito sa kanya na sundin kung ano man ang iuutos nina Bobby at Monk, dahil kung hindi siya susunod sa mga ito, ay mas masasaktan pa siya ng husto. Sinabi din sa kanya ng mga babae kung gaano daw kasama si Bobby, at kung gaano ito kalupit sa mga babae. Kinabukasan, naranasan ni Carmen kung anong klaseng pagpapahirap ang ibig sabihin sa kanya ng dalawang babae. Mabibigat ang trabahong pinapagawa sa mga kababaihan, samantalang ang mga lalaki ay hindi ganoon kabigat ang ginagawa. May isang lalaki din na nag-uutos kung ano ang kanilang gagawin. Pagsapit ng gabi, pumasok si Monk sa kanilang kubo, at iniutos nito na makipagsiping sa ilang lalaki sa kanilang komunidad. Wala naman silang nagawa kundi sundin ang ipinag-uutos nito. Kinabukasan, inihain nila sa mga kalalakihan ang mga gulay at pagkain na inani nila mula sa bukid. Habang namamahagi sila ng pagkain, dalawang lalaki ang nag-away at nagdulot iyon ng iskandalo sa lahat. Nakita ni na Bobby at Monk ang lahat ng nangyari, at nang lalapitan na sila ni Monk para awatin, pinigilan siya ni Bobby na makialam. At sinabi sa kanya nito na hayaan niya na maglaban ang dalawa, at nang matalo ng isang lalaki ang isang lalaki, agad niya itong pinaslang sa harap ng lahat. Pagkatapos nun, inutusan ni Bobby ang ilang mga lalaki na kunin ang katawan ng namatay na matanda, at pinatapon niya sa dagat. Sa susunod na eksena, makikita ang mga babae na naglalaban ng maruruming damit ng mga lalaki sa kanilang komunidad, may ilang lalaking nakabantay sa kanila. Ngunit habang naglalaba ang mga babae, isang grupo ng hindi kilalang mga kaaway ang umatake sa mga lalaki ng hindi inaasahan. Agad na niyari ng mga lalaki ang mga bantay ng mga babae, at ang pinuno nilang si AJ ay agad na kinuha ang mga babae. Malalaman din natin na si AJ ay isang mabuting tao, siya at ang kanyang mga tauhan ay tinakasan pala sina Bobby noon.
Sina AJ at kanyang mga tauhan ay napagod na sa pananamantala ni na Bobby at Monk sa komunidad, at hindi nila nagustuhan ang pagtrato nito sa kanila at sa iba pa. Kaya isang araw, nagpasya silang tumakas, at namuhay sila ng sama-sama. Sinabi din sa kanila ni AJ, na nais nilang maghiganti kina Bobby at sa kanyang mga tauhan, dahil sa ginawa nitong pagpapahirap sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, ang mga babae ay inaalagaan ng mabuti at pinapakisamahan ng pantay-pantay sa komunidad ni AJ. Unti-unti ding nag-eensayo ang mga kababaihan sa kanilang komunidad, at ibinilang na din nila ang kanilang mga sarili bilang bahagi ng komunidad ni AJ. Sa paglipas ng mga araw, nahulog na ng tuluyan ang loob ni Carmen kay AJ, ganun din ang isang babae, nahulog din ang loob niya sa kasamahan ni AJ, kaya nagsimula silang mamuhay ng masaya. Ngunit isang araw, nagulat ang mga tauhan ni Bobby, nang makita nila sina AJ at ang kanyang mga kasamahan, inatake nila ito para mabawi ang mga babae. Si AJ at ang kanyang mga tauhan ay buong tapang na lumaban sa kanilang mga kaaway, at matapos nilang maubos ang kanilang kalaban, nagawa ng grupo ni na AJ na muling makatakas. Kinabukasan, ang grupo ni na AJ ay nagluksa sa pagkawala ng ilan nilang kasamahan, nagsimula ding magpahayag si AJ ng kanyang mga saloobin tungkol sa mga taong nawala, dahil sa ninais lamang nila na makawala sa kalupitan ni Bobby at ng mga tauhan nito. Matapos ang ilang sandali, nagpasya si AJ at kanyang mga kasamahan na gumawa ng mga armas, nang sa gayon ay malamangan nila ang kanilang mga kaaway. Samantala, makikita naman ang pangkat ni Bobby na gumagawa ng isang aparato para maging radyo, at napag-ana nila ito, kaya lahat ng nagpapadala ng mensahe sa labas ng isla ay kanyang naririnig. Sa susunod na eksena, isang babae ang naglilinis ng kanyang sarili sa isang talon, maya-maya, nakita siya ni Monk at mga kasamahan nito, agad siyang hinuli ng mga lalaki at dinala kay Bobby, matapos noon ay dinala nila ito sa dalampasigan, saka itinali sa isang puno, at doon ay hinampas siya sa likod bilang parusa sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na pagpapahirap sa kanya, iniwan siya ng mga lalaki at mabilis itong nagtatakbo. Nang sandaling iyon, 2 pulis ang naghatid ng kakailanganin ng mga bilanggo sa isla, nakita din nila ang nakagapos na babae. Mabilis siyang tinulungan ng mga pulis, ngunit plano na pala iyon ni Bobby. Gamit ang kanyang homemade radio device, alam na ni Bobby na may papasok na kargamento sa isla, kaya nang magambala niya ang mga opisyal, agad siyang sumakay sa motorboat at inatake ang isang pulis, kinuha din niya ang baril nito, kaya agad nilang niyari ang mga pulis, matapos noon ay hinanting nila ang grupo ni na AJ, ang hindi alam ni na Bobby, nakita ng grupo ni AJ ang lahat ng kanilang mga ginawa, kaya agad silang nakapaghanda sa gagawing paghanteng sa kanila ng grupo ni Bobby. Nagtago ang isang kasamahan ni AJ sa bangka, sa kanya inatake ng blow dart ang bantay ni Bobby. Agad namang kinuha ng grupo ni AJ ang mga armas at gamit na dala ng mga pulis. Nang malaman ni Bobby ang ginawa ng grupo ni na AJ, agad siyang bumuo ng isang plano. Sa grupo naman ni na AJ, sumang-ayon sila na sugurin ang kinaroroonan ni na Bobby kinabukasan. At pagsapit ng umaga, sinalakay nila ang kanilang mga kaaway, inisa-isa nila ang kanilang mga kalaban, pinasabugan din nila ang ilang mga kubo, agad din silang inatake ni Monk nang makita sila nito, dinagtagal, naglabasan ang mga kakampi ni Bobby at inatake sila nito, unti-unting nauubos ang grupo ni AJ, kaya kinailangan muli nilang magtago, para isalba ang kanilang mga buhay. Ang isang babae palang kasama ni na AJ ay isang traidor, iniwagayway nito ang isang pulang tela, para ipaalam kina Bobby ang kinaroroonan nila. Sinimulan silang barilin ni Bobby, at muling nalagasan ng ilan ng grupo ni AJ. Nang wala ng ibang pagpipilian, si AJ at ang kanyang mga kasamahan ay gumawa ng isang bagong plano, para umatake. Nagsimulang magbuhos ng gasolina ang isa sa mga tauhan ni AJ sa kubo ni Bobby at sinunog ito. Sumabog ang kubo at namatay si Bobby sa apoy. Pagkaraan ng ilang oras, ang grupo ni AJ at ang mga lalaki mula sa grupo ni Bobby na nakaligtas ay makikitang mapayapang nagkasama-sama. Napunta ang eksena sa isang bangka ng mga pulis, na may kasamang isang kriminal na babae. At natapos ang eksena ng salubungin ng grupo ni AJ, ang bagong dating na babae sa isla, at masaya siyang winelcome ng mga ito sa Terminal Island.